Hindi ako baliw. Dito na kayo mamamatay. Dito na kayo mamamatay. Kanina pa ako hindi natutuwa sa mga salitang lumalabas sa bibig mo, babae. Isang kabastusan ang pagkukumpara sa akin sa mga mahihinang klase ng asmong iyong pinatay. Sila ay mananatiling alipin habang ako ay mananatiling kanilang pinuno! Magandang araw, hukom, at sa lahat ng mga kahukom. Maraming salamat po talaga dahil napili niyo ang kwento ko para ibahagi sa channel niyo. Ang totoo, hukom, wala akong mapagsabihan nito sa takot na baka mapagkamalan akong baliw. Pero tandang-tanda ko pa kung paano kami inatake ng malalaking aso sa isang baryo. Isang baryo na inakala ko ay kukupkup sa aming magkapatid pansamantala dahil malakas ang ulan nang kami ay bumiyahe. Inakala kong mga aso ang umatake sa amin, pero hindi pala, hukom. Dahil ang baryong tinuluyan namin pansamantala ay baryong walang hayop. Kaya napaisip ako kung ano ang sumalakay sa amin. Hukom, Your Honors, ako nga pala si Kate. At ito ang nangyari sa aming magkapatid sa baryong nagturo sa amin kung paano maging matapang at lumaban para sa aming buhay. Pero bago ko ituloy ang kwento ni Kate at ni Ken, Your Honors, palambing naman ako. Baka naman pwedeng mag-subscribe kayo sa channel na to. Tapos like nyo itong video at i-share sa mga kaibigan at kamag-anak ninyo para mas marami makapakinig. Kailangan ko po talaga ng suporta ninyo. Maraming salamat, Your Honors. Ano? Matagal pa ba? Nasaan na ba tayo? Ate, kumalma ka nga. Nape-pressure ako sa iyo eh. Ang tagal-tagal, Ken. Ilang oras na tayong nasa gitna ng daan, wala pa rin? Ate, malayo pa. Wala pa tayo sa kalahati ng Cavite, oh. Ay naku, kung saan-saan mo kasi nililiko ang motor eh. Kung sana sinunod mo na lang ang GPS, di sana nakarating na tayo sa paanan ng bundok. Hindi rin, no, te. Kung sinunod ko yung GPS, baka nasa gitna pa rin tayo ng traffic ngayon. Ay, nakong bata ka, kahit kailan ka talaga. Malapit nang umulan at hindi ko na alam kung nasa na tayong panig ng daigdig. Ate, chill ka nga lang. Makakarating din tayo sa paanan ng bundok, okay? Oo, aabutin tayo ng Pasko rito sa dami mong iniikutan na hindi naman dapat. Ay, si ate talaga napaka-OA. Halatang walang katiwa-tiwala sa gwapo niyang kapatid eh. Wala ka ba tiwala sa akin, te? Ha? Ngayon mo lang ba nalaman? Wala akong tiwala sa'yo, matagal na. Uy, grabe siya oh. Parang hindi ako yung paborito mong kapatid ah. Sira! Ikaw lang ang kapatid ko kaya wala rin akong choice kahit sawang-sawa na ako makita yung pangit mong muka. Ay, naku, alam mo te. Wala ka man lang ka-sweet-sweet dyan sa katawan mo, no? Ay, sa araw-araw ba na ginawa ng Diyos na ikaw ang kasama ko, ewan ko na lang kung magiging sweet ka pa. Hukom, hindi ko na lang pinansin ang kapatid ko na masayang-masaya na naman dahil naiinis ako noong mga oras na yon. Hindi na ako nagsalita o sumagot sa mga banat niya. Ilang minuto pa ang tinagal namin sa pagmumotor at unti-unti nang pumatak ang ulan hanggang sa tuluyan na itong lumakas. Kaya wala kaming nagawa noong mga oras na yon kung hindi ang huminto sa gilid ng daan. Naghanap kami ng masisilungan. Mabuti na lang ay may waiting shed. Kahit papano nakakatulong naman kahit na butas-butas ang bubong. Nang makababa na ako sa motor, inis kong pinagpaga ng suot kong pantalon na nabasa dahil sa ulan. Ay, kung minamalas ka nga naman oh. Sabi ko sa'yo sana hindi na lang tayo nag-shortcut. Wala bang signal yung cellphone mo, te? Wala! Ay, saka malas-malasa naman talaga at dito pa tayo nahinto sa walang signal. Sandali lang ate, mahanap lang ako ng tulong ha.
Baka kung ano mangyari sa'yo. May makasalubong ka pa dyang aso at makagat ka pa. Dagdag gastos lang. Malapit lang naman dito yung mga kabahayan, oh. Tsaka mukhang tahimik dito eh. Wala nga yata mga aso eh, oh. Huwag kang papakasiguro, hindi natin kabisado ang daan. Uy ate, wala namang masamang mangyayari sa akin. Ano ka ba? Uy, halatang love na love mo ako ah. Sira! Sandali lang naman ako. Tsaka kita mo naman ako eh. Diyan lang naman ako sa malapit eh. Ay, makikinig ka ba kahit sabihin kong huwag kang tumuloy? Siyempre hindi. Hukom, walang imik kong pinanood ng kapatid ko habang naglalakad patungo sa kabahayan. Saktong may lumabas na matandang babae sa bahay na pinakamalapit sa aming kinatatayuan. Nakuha agad ni Ken ang atensyon ng matanda. Lumapit siya at ilang minutong nakipagkwentuhan. Ang ngiti sa mukha ng kapatid ko ang palatandaan na maayos ang pag-uusap nilang dalawa. Ilang minuto rin ang tinagal na pakikipag-usap ni Ken sa matanda bago bumaling ang paningin ng ginang sa akin. Inanyayahan niya akong lumapit na agad ko namang tinugon. Hello po, magandang hapon. Magandang hapon din sa inyo. Anong dahilan bakit kayo narito? Papunta ho sana kami sa bundok Cristobal, kaso minalas naman ho at naabutan ng ulan. Naku, malayo pa ang Cristobal dito. Mas maiging magpatila muna kayo ng ulan at magpahinga kahit saglit. Wala ho ba kayong alam na shortcut papunta sa bundok? Ito ho kasing ate ko masyadong excited makarating sa paanan ng bundok eh. May alam ako mahilig din sa mga bundok. Ngunit magpahinga muna kayo para kahit papano ay may lakas kayo sa pag-akyat ng bundok. Bukas na bukas kakausapin ko para masamahan kayo. Naku, hindi na po kailangan. Nakakahiya po. Ano ba naman kayo? Pare-parehas tayong tao rito. Huwag na kayong mahiya. Kahit sana sabihin na lang po niyo sa amin ang daan, kami na lang po ang bahalang hanapin at puntahan. Hindi yun papayag. Panigurado ako doon. Gusto niyang makasiguro na maayos na makakarating sa bundok ang mga taong gustong umakyat. Ate, pumayag ka na. Mukha rin kasi magtatagal ang ulan. Sobrang dilim ng langit oh, tingnan mo. Sigurado po ba kayong hindi kami nakakaabala? Walang anuman yun. Halika kayo at pumasok. Mag-iinit ako ng tubig para kahit papano ay mainitan ng mga sikmura nyo. Maraming salamat po. Walang anuman yun. Nakakatuwa naman ho at mukhang alagang-alaga ang mga hayop sa lugar na ito. Paano mo naman nasabi, iho? Wala ho kasi ako nakikitang pag-alagala eh. Mukhang ayaw mabasa ng ulan kaya pinasok na rin sa bahay. Hindi lang talaga kami mahilig sa mga hayop, iho. Parang imposible naman ho yun. Wala pa akong nakitang lugar na wala ni isang alagang nakatira, kahit aso man lang. Di ngayon, nakakita ka na. Wala talaga kaming hilig sa hayop, kaya nakakatuwa na makakita ng tao na mahilig doon. Bakit ho pala ayaw nyo? May trauma ho ba kayo sa mga hayop? Namatayan ako ng anak dahil sa aso. Nakagat ng may rabies, kaya hindi na rin ako humawak man lang ng hayop. Nako, nakakalungkot naman ho yun. Pasensya na ho at natanong ko pa. Wala yun. Ano ka ba? Ilang taon na rin ba yun? 5? 6? Matagal-tagal na rin kaya kahit paano hindi na sariwa. Siya nga pala, ako si Ina. Biyuda at wala na ring anak kaya solo na ako sa buhay. Kayo, magkapatid kayo, tama? Anong mga pangalan nyo? Oho, Kate po ang pangalan ko. Ken naman po ang pangalan ng makulit na yan. Wala na ho kaming mga magulang kaya kami na lang ding dalawa naglolokohan. Ay nako, wag ho kayong maniwala sa mga sinasabi niyang negatibo sa akin, Ate Ina ha. Number 1 basher ko yun si Ate Kate eh. Ewan ko na lang talaga sa'yo. Puro kakalukuhan. Oh, tignan nyo na. Wala naman akong ginagawa. Puro raw ako kalukuhan. Nakakatuwa naman kayong panooring dalawa.
Ate Ina, ganun lang ho talagang lambingan naming magkapatid. Kahit na si Ate Kate lang naman ang madalas na umatake. Kasi alam mo ba, Ate Ina? Physical attack ang love language niya. Minsan nga bigla na lang yan nananakmal eh. Marahimik ka nga, Ken. Ano ka ba? Kakahiya na kay Ate Ina eh. Ay, hindi, ayos lang yon. At nalilibang naman ako sa pagtatalo nyo. Hukom, talagang hiyang-hiya ako noong mga oras na yon. Gusto ko na lang ding kainin ng lupa noong mga oras na yon dahil sa mga kwento ni Ken. Hindi ko matingnan si Ate Ina dahil sa kahiyahiyang asta ng kapatid ko. Pinapasok naman kami ng babae sa isang silid. Ibubukod na sana niya ako ng kwarto, ngunit ako na ang tumanggi dahil mas mabuti ring magkasama kami ni Ken para hindi na rin kami makabala sa may-ari ng bahay. Te, gising ka pa? Hindi na. Humihilik na ako eh. Ikaw yata ang puro kalokohan eh. Ano ba yun? Tulog ka na para maaga tayong magising bukas. Hindi ka ba nagtataka man lang sa lugar na to? Ayan ka na naman sa mga kwentong hiwaga mo. Hindi ka nakakatuwa ha? Pero ate, imposible talagang kahit isa wala man lang tayong makitang hayop dito. Sa dami nilang nakatira dito, hindi ako naniniwalang walang pet lover sa mga tao rito. Alam mo, hindi natin sila pwedeng sisihin. Iba-ibang tao. Baka nagkataon din na pare-parehas silang ayaw sa hayop at nagsama-sama sa baryo na to. Tingnan mo si Ate Ina. Ayaw niya sa aso kasi namatayan siya dahil doon. Baka naman may mga kwento rin ng mga taga-baryo kung bakit hindi sila nahilig sa hayop. Ewan ko lang din ate ha. Nako, wag mong sabihin na pati yan idadagdag mo sa isipin mo. Curious lang naman ako bilang taong mahilig din sa hayop. Magpahinga ka na lang at matulog kaysa sa kung saan-san pa napupunta yung pag-iisip mo. Alam mo ate, ikaw talaga ang number 1 basher ko. Wala ka na magagawa, Ken. Ganito na ako. Ay, matulog ka na nga dyan. Maaga pa tayong gigising bukas at nakakahiyang paghintayin yung taong kilala ni Ate Ina. Tayo na nga lang ang nagpapasama eh. Oo na po, ate kong masungit. Matutulog na po ang napakabait mong kapatid. Good night, ate. Good night din. Hukom, ilang oras akong nakatulala lang sa kisame ng kwarto. Dinig ko na ang mahinang hilik ni Ken, pero hindi pa rin ako makatulog. Tahimik naman sana ang gabi ng mga oras na yon, pero ang tenga ko ay naging abala sa mahihinang ingay na mula sa paligid. Bata pa lang ako ay malakas na talaga ang aking pandinig, kaya rin nakasanayan ko ng mag-earplugs para hindi gaanong masakit sa tenga ang mga tunog na maririnig ko sa paligid. Maya-maya ay may narinig akong mga alulong ng aso na parang nasasaktan. Gusto ko sanang deadmahin na lang dahil masyado ng gabi para lumabas. Pero nanaig sa akin ang kuryosidad, lalo pa at ayon kay Ate Ina ay wala silang alagang mga hayop sa baryong ito. Ken! Ken, gising! Gumising ka? Sira ka ba? Ate, ano ba yun? Ang dilim-dilim pa sa labas oh. Gumising ka na nga, ano ba? Ano ba yun? Teka. Ate, wala bang madaling araw oh? Manahimik ka! Si ate naman parang tanga eh. Inisip mo ba ako para patahimigin lang? Nag-aadik ka ba, ate? Sira, manahimik ka kasi pakinggan mo yung paligid. Ano ba yun, ate? Wala naman akong naririnig ah. Hindi, may nadidinig ako. Ate, anong oras pa lang oh? Matulog na lang kaya tayo, pwede ba? Wala ka ba talagang narinig na iyak ng mga hayop? Ha? Paano naman magkakaroon ng iyak ng hayop sa lugar na to? Hindi ko rin alam, okay? Alam mo ate, itulog mo na lang yan, ha? Hindi nga rin ako makatulog eh. Anong gusto mong gawin ko? Maglalabay para sa'yo. Hindi ako natutuwa sa'yo umayos ka.
Hindi rin naman ako natutuwa ate ha. Ginising mo ako para lang tanungin kung may naririnig ako. Ay, ang hirap kaya hanapin ng antok. Ay, kainis ka naman. Bahala ka na nga dyan, matulog ka na matulog. Huwag ka na sana magsing. Kakainis ka. Hukom, inis na inis talaga ako nung mga oras na yon. Gustuhin ko mang lumabas para tingnan ng mga nangyayari ay hindi ko na ginawa dahil tinulugan talaga ako ni Ken. Hindi ko na rin namalayan na nakatulog na rin ako sa kakaisip kung ano ang nangyayari sa labas. Kaya naman nang magising ako kinaumagahan ay hindi pa rin nawawala ang kuryosidad ko sa mga narinig o nangyari kagabi. Hanggang sa nasa kusina na kami at nag-aalmusal kasama si Ate Ina ay hindi pa rin mawala ang isip ko sa bagay na yon. Ayos ka lang ba, Kate? May kailangan ka ba? Wala naman po. Sigurado ka ba? Oho. Hindi ka pa rin naniniwala na guni-guni mo lang yun, ate? Ang alin? Totoong-totoo yung narinig ko. Totoong-totoo? Hindi ko nga narinig, ate. Ano ba tinutukoy nyo dyan? Kayong dalawa lang magkapatid ang nagkakaintindihan eh. Wala po. Paano, Ate Ina? Ginising pa talaga ako ni Ate Kate para tanungin kung may naririnig ako. Alam mo ba yun, te? Nasa gitna ka ng dreamland mo tapos naudlot. Magkikis na kami ni Jenny Kim sa panaginip ko tapos naudlot. Kasalanan ko ba na mahina ang pandinig mo? Minsan kasi baka sobrang talas ng pandinig mo, te. Gumagawa ka na lang ng mga ingay na hindi naman totoo. Ay naku, ewan ko talaga sa'yo. Ate Ina, wala po ba kayong narinig kagabi? Ano naman ang maririnig ko? Parang aso po umiiyak na parang nasasaktan. Alam mo, baka tama ang kapatid mo. Imagination mo lang yon, iha. Hindi po Alam kong narinig ko, Ate Ina. Ate, paano ka naman makakarinig ng iyak ng aso rito? Wala nga raw mga alagang hayop ang mga taga rito, di ba? Di ba, Ate Ina? Oo. Mabuti na lang at wala kayong ibang nakita. Ha? Ano yun, te? Hindi ko narinig. Ano pong dapat naming makita ang iba? May sinasabi ba akong ganyan? Ang sabi ko, buti na lang at kahit papano ay nakatulog kayo ng maayos. Oo naman, te. Sobrang lamig nga Hindi na kailangan ng electric fan dito sa lugar nyo. Hukom, hindi ko alam ngunit nung mga oras na nagkwekwentuhan ng dalawa habang nasa pagkainan, ay unti-unti kong nararamdaman ang hindi maipaliwanag na bigat sa aking puso. Isama pa ang narinig kong sinabi ng babae na mabilis din niyang nailihis. Hindi ko alam ngunit nung mga oras na yon ay nakaramdam ako ng kakaibang kilabot na parabang may nagmamasid sa bawat galaw at salita na ginagawa ko. Nang matapos kaming mag-almusal ay hindi pa rin tumitila ang malakas na ulan. Kaya naman inabala na lang namin ang mga sarili namin sa pag-upo sa upuan na yari sa kawayan sa sala ng bahay ni Ate Ina. May nakita naman akong payong sa harapan ng bahay, kaya naman napagpasyahan kong tumayo at saka lumabas. Ramdam ko rin ang pagsunod ni Ken sa akin, ngunit hindi ko na lang siya pinansin. Saan kayo pupunta? Maulan pa, masyadong madulas ang lupa. Hindi naman po kami lalayo, ate. Hindi ninyo kabisado ang baryo. Baka bigla kayong mapagtripan ng mga tambay sa tabi-tabi. Gusto ko lang pong magpahulas ng kinain. Masyadong masarap po ang mga hinanda nyo Baka hindi po ako matunawan kung hindi ako maglalakad-lakad. Ganon ba? Sige. Basta huwag kayong lalayo. Baka mapadpad pa kayo sa kakahuyan sa malapit. Masyadong maraming mababangis na hayop doon. Ate Ina, ako na pong bahala rito. Hindi ko hahayaan na makalampas kami sa baryo at makarating sa kakahuyan na sinasabi nyo. At sa tingin mo ba mapapasunod mo ko? Bata man ako sa inyong paningin, at least gwapo pa rin. Saan banda? Hindi ko makita Hoy, nakakasakit ka na talaga, ate ha. Don't worry, that's my plan. Sino ka? Anong ginawa mo sa ate ko? Nasaan ang ate ko? Napaka-OA talaga. Hoy, narinig ko yun ha.
Kanino ba ako magmamana, ha? Manahimik ka na kung ayaw mo mapasama. Saan ba kasi talaga tayo pupunta? Mag-iikot lang. Hindi mo pa rin makalimutan yung mga narinig mo kagabi, no? Ay, sige, sasamahan kita sa gusto mong mangyari, ate. Wala ka namang ibang choice eh. Oo nga. Gaya ng wala ka ring ibang choice na ako ang paborito mong kapatid kasi nag-iisa mo akong bunso. Puro ka talaga kalokohan at kadramahan, no? Well, sabi ko nga kanina, kanino pa ba ako magmamana, di ba? Pinagpatuloy naming magkapatid ang paglalakad. Hindi alintana ang sama ng panahon. Ang malamig na hangin na yumayakap sa akin ang mas nagpatindig ng balahibo ko. Dahil sa marahas na hangin at ulan, hindi namin maitutok ang tingin sa unahan ng daan, ngunit naaninag ko sa di kalayuan ang isang matandang lalaki na nakatingin ng diretso sa aming dalawa ni Ken. Napatingin ako sa aking kapatid nang mapahawak siya sa akin. Bakas ang takot sa mukha niya, ngunit mas pinili kong maglakad palapit sa matandang lalaki. Magandang umaga ho. Iha, hindi kayo dapat narito. Hindi kayo dapat nagpunta sa lugar na ito. Uy ate, halika na. Baliw naman yata yan eh. Umalis na tayo rito. Hindi ako baliw. Ngunit alam kong hindi na kayo makakaalis dito ng buhay. Uy ate, halika na. Ano ang sinasabi nyo? Dito na kayo mamamatay. Dito na kayo mamamatay. Dito na kayo mamamatay. Dito na kayo mamamatay. Ano ang sinasabi nyo? Bakit ho kami mamamatay? Papatayin nila kayo. Hindi nila kayo paalisin dito ng buhay. Sino hong sila? Bakit ho kami papatayin? Dahil mga demonyo sila! Mga halimaw na hayok sa laman! Kaya kayo ang kanilang kakainin! Ha? Kakainin? Hindi ko po kayo maintindihan, Lolo. Bakit po kami kakainin? At bakit kami papatayin? Sino? Wala naman ho kaming atraso sa kahit na sino sa baryong ito, ah. Kuta ng aswang ang baryong to. Kaya kahit na anong gawin yung pagtakbo ngayon, ay wala na kayong magagawa. Hukom, nung mga oras na yun ay hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang mga sinasabi ng matanda. Isa lang ang nauunawaan ko. Kailangan na naming umalis sa baryong yun dahil hindi ko na rin maipaliwanag ang nararamdaman kong bigat ng presensya sa paligid. Iniwas ko ang aking tingin sa matandang lalaki matapos niyang sabihin ang mga katagang yun. Saktong napunta ang paningin ko sa walang buhay na katawan ng aso. Halos panlambutan ako ng tuhod nang makita ko ang kaawa-awang sinapit nito. Wala na itong laman loob at duguan ng katawan. Parang sinadya ang ginawang brutal na pagpatay sa asong yun. Ano ang ginawa nyo? Bakit? Ililibing ko ang asong yan. Wala akong balak na masama. Ang sabi ni Ate Ina, wala rin sila mga alagang hayop. Kaya paano nakita nyo siya rito? Ano ho nangyari sa kanya? Isang malaking kasinungalingan. Baka ho kayo yung nagsisinungaling. Ken, ano ba? Ate, hindi mo ba nakikita? Siya lang ang bukod tanging nakita natin na may hawak na hayop at patay pa. Sige nga, anong iisipin natin? Hindi ko na trabaho na paniwalain kayo. Hindi ninyo alam na ang pinagkakatiwalaan ninyo ay ang siyang tatapos sa inyo. Ha? Paano? Hukom, hindi sumagot ang matanda sa aking katanungan. Ngunit palagay ko ay may makukuha pa kaming impormasyon sa kanya. Tahimik naming pinanood ni Ken ang paglilibing niya sa hayop. Hindi kami nagsalita hanggang sa matapos ang matanda sa kanyang ginagawa. Bumalik na kayo kung saan man kayo nagmula. Pwede niyo po bang ikwento sa amin kung anong nangyayari? Ate, ano ba yung sinasabi mo? Maniniwala ka sa sinasabi niya?
Talaga? Wala namang mawawala sa atin kung makikinig tayo sa bawat panig. Hindi nyo alam ang pinasok nyong lugar. Heto, anting-anting yan. Gamitin ninyo at huwag ihihiwalay sa katawan ninyo. Anting-anting? Makakatulong yan pansamantala para hindi kayo magalaw ng mga aswang. Seryoso po ba talaga kayo? Totoo po ang mga aswang? Hindi pa rin kayo naniniwala kahit na nakita nyo na sa harapan nyo ang ebidensya? Pero Manong, bakit nga ho ba walang hayop dito? Saan ho nang galing ang mga asong nilibing nyo? Maraming hayop ang naninirahan sa baryo noon. Pero dahil sa gutom ng isang lahi ng aswang na lumipat sa baryong ito, ay naubos na sila. Ubos? As in, pinatay? Nagsilbing pagkain ng mga hayop dahil unti-unting nawala ang mga tao sa lugar na ito nang magsimulang maghasik ng lagim ang mga halimaw. Lumakas ang ulan. Kailangan ko nang umalis. Sandali lang po, Lolo. Ano pong pangalan nyo? Ako si Lucio. Kung ganun po, sasama po kami. Pero ate, baka hinahanap na tayo ni Ate Ina. Para kainin. Hindi malabo, bata. Saan ho kayo tumutuloy? Sasama po kami. Hindi ninyo kailangan gawin ang bagay na ito. Gusto ko pong malaman kung may pag-asa bang makaalis kami ng buhay rito, kung totoo ang sinasabi nyo. Hukom, hindi ko alam ang sumapi sa akin ng mga oras na yon dahil sa aking sinabi. Marahil dala ng takot para sa buhay naming magkapatid, ay bulag akong nagtiwala kay Lolo Lucio. Kahit na wala naman siyang ginawa para makuha ang tiwala ko. Sinundan ko ang daan na tinatahak ng matanda. Dinig ko ang bubulong-bulong na pagrereklamo ni Ken habang sumusunod sa akin. Bulag at walang pagdadalawang isip ko lang na sinundan ng matanda hanggang sa makarating kami sa bukanan ng kakahuyan. Hahakbang na sana ako papasok sa lugar, ngunit mabilis kong naramdaman ang kamay ng aking kapatid na humawak sa aking braso para pigilan ako. Bakit? Ate, nakalimutan mo na ba? Yung sinabi ni Ate Ina ay marami raw mababangis na hayop dyan. Hindi naman siguro tayo ipapahamak ni Lolo Lucio. Ate, saglit lang natin siyang nakilala at nakausap. Bakit ganun mo na lang kadaling ibigay ang tiwala mo sa kanya? Hindi nga natin siya kilala eh. Ramdam ko na nagsasabi siya ng totoo, Ken. At nagsisinungaling si Ate Ina? Yung tumulong sa atin? Yung nagpatuloy sa atin? Wala akong sinasabing ganun. Ganun ang lumalabas sa ate. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Ano? Susunod pa ba kayo? Bilisan ninyo at masyado ng madilim ang langit. Sandali lang po! Halika na. Ay, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo, ate. Kung hindi mo ako naiintindihan, isipin mo na lang ang ginawang paglilibing ni Lolo sa aso. Kung aswang siya, hindi ba dapat hindi niya nilibing ang katawan at pinagsawaan na lang nakainin ng laman? Pero si Ate Ina... Wala akong sinasabing masama tungkol kay Ate Ina. Pero sigurado ako ngayon, kailangan nating mag-ingat. Lalo pa tayong dalawa lang ang magkakampi rito. Imposible naman kasi. Bakit niya tayo tutulungan kung ganon? Ha? Huwag kang masyadong malambot, bata. Hindi ibig sabihin ng tinulungan ka ay mabuti ang pakay sa inyo. Ibig hubang sabihin niyan ay may hindi rin kayong magandang plano sa amin, ha? Iho. Kailan ba ako nag-alok ng tulong sa inyo, ha? Kayo ang kusang sumama sa akin. Lo, malayo pa po ba tayo? Hindi ko kayo pinipilit sa bagay na ito, mga bata. Opo, alam ko po yun. Tahimik na pinagpatuloy ni Lolo Lucio ang kanyang paglalakad, kaya naman wala ring imik na sumunod ako sa kanya, habang si Ken ay mabagal naman ang paghakbang. Pero imbis na sawayin at pagsimulan pa ng away, ay hinayaan ko na lang siya. Ilang minuto rin kaming naglakad sa kakahuyan hanggang sa natanaw namin ang isang kuweba. Dahil sa nakita ay unti-unting bumagal ang bawat hakbang ko at ibinaling ang atensyon sa matanda. Halos manlaki ang mata namin ni Ken nang makarinig ng iba't ibang ingay ng hayop. Wala kaming inaksayang oras ng mga sandaling yon
Mabilis kaming pumasok sa kuweba kung saan pumasok si Lolo Lucio. Ha? Paano? Dito ko'y tinatago ang mga hayop na nakikita ko sa baryo. Kung ganun po tinatago niyo lang sila? May ilan na hindi ko nagagawang iligtas mula sa mga gutom na halimaw. Katulad ng asong inilibing ko kanina. Bakit hindi nila kayo nakikita rito? Ang kakahuyan na ito ay tirahan ng isang diwata. Malakas ang kanyang presensya sa lugar kung kaya't madalang ang mga halimaw na makapasok dito. Kaya kami pinagbantaan ni Ate Ina tungkol sa lugar na to? Ayan, masaya ako na unti-unti nyo nang nauunawaan ang lahat. Simula nang dumami sila ay hindi na sapat ang pagkain na naibibigay ko. May mga puno man rito at bunga ay hindi ko na rin kayang akyatin. Tutulungan po namin kayo. Kahit ako na huwang mamitas ng mga bunga para sa kanila. Nakakaawa naman kasi sila Mabuti kung ganon. O siya, sige. Ngunit bago yun ay kailangan alam niyo muna ang inyong mga kalaban. May ideya ba kayo kung paano sila matatalo? Oo nga po pala, Lo. Paano kayo napadpad dito? Dito na ako tumanda, kaya batid ko ang buong kwento ng baryo na ito. Pwede niyo po bang sabihin sa amin? Gaya ng sinabi ko kanina, likas na marami ang hayop sa lugar na ito. Pawang may mga basbas at pag-aalaga ng diwata. Masaya at puno ng sigla ang baryo bago sila umatake. Bakit po? May kasalanan ng baryo? Nalaman ng mga asbo na masagana ang baryong to sa mga hayop, kung kaya't nilisan nila ang kanilang lugar at dito nagsimulang manirahan. Lolo, ano yung asbo? Isang uri ng aswang na kayang magpalit ng anyo bilang isang mabangis at malaking aso. Kung ganun po, si Ate Ina. Isa siyang asbo. Pero bakit niya kami tinulungan at pinatuloy sa bahay niya? Dahil tinago ko na rito ang mga hayop. Wala na silang makuhang pagkain, kaya ang mga naliligaw na dayo na katulad ninyo ang bibiktimahin nila. Ibig sabihin pala, hindi guni-guni ang nadinig ko kagabi. Totoong may umiiyak na aso. Siguro ang narinig mo ay ang iyak ng asong aking inilibing. Wala silang awa. Iho, kailanman ay hindi magkakaroon ang mga halimaw ng puso para maawa sa mga nilalang na dapat ay pagkain lang nila. Hindi ba nila naisip na malaking kasalanan sa Diyos ang ginagawa nila? Wala silang sinasambang Diyos kung hindi ang kanilang mga sarili, iho. Dapat siguro magsimula na akong maghanap ng mga pagkain. Hindi ka maaaring umalis nang walang dalang armas. Armas? Hindi na ho yun kailangan. Sa malapit lang din naman po ako maghanap ng pagkain. Ay naku, makinig ka sa akin, iho. Mainam ng laging handa dahil baka may makapasok ng mga asbo rito. Masyado silang malalakas para sa atin. Ano pong pwede niyang daling armas kung ganun po? Hindi naman po kasi talaga kailangan. At saka mabilis naman po akong tumakbo. Makinig ka na lang kay Lolo Ken. Laking pasasalamat ko, Hukom, nang hindi na pinaglaban ng kapatid ko ang kanyang kagustuhan. Sinundan namin ng tingin ang matanda nang tumayo siya sa pagkakaupo at naglakad sa gilid ng kuweba kung nasaan kami. Madilim ang parting yun, ngunit naaninag namin ang ilang mga armas kagaya ng sibat at espada. Kinuha ni Lolo Lucio mula roon ang sibat bago siya naglakad papalapit sa kapatid ko. Gamitin mo yan kung sakaling may makasalubong kang aswang. Grabe, para pala akong si Tarzan for today's video sino ba yon? Mahusay ba yung gumamit ng sibat? Si Tarzan, ang hari ng kagubatan! Ayan ka na naman. Mag-uumpisa ka na naman sa mga kalokohan mo Ay, napaka-killjoy mo talaga ate kahit kailan. Makaalis na nga. Nang makaalis ang kapatid ko ay tahimik ko na lang pinanood ang mga hayop sa kuweba. Maayos sila at walang inindang sakit. Lumapit ako kay Lolo Lucio para tulungan siya sa pagpapakain.
Ramdam ko pa ang pagkailang at takot ng ibang hayop. Ngunit nang maramdaman nila na hindi ko sila sasaktan, ay naging kalmado na sila. Lo, bakit po napili niyong tulungan sila? Hindi ba nilalagay niyo rin po ang sarili niyo sa panganib? Kung hindi ko sila tutulungan, ay sino pa ang magliligtas sa kanila? Pero matanda na po kayo. Kaya niyo pa po bang lumaban? Ang edad ko ay hindi hadlang para maipakita sa mga hayop na ito na mabait pa rin ang mundo. Ayokong dumating ang araw na mamatay akong hindi ako gumawa ng paraan para tulungan sila. Mahirap po ba? Hay, lahat naman ng bagay ay mahirap, iha. Depende na lang siguro kung paano mo yung dadalhin. Ang tapang po ninyo para tumira dito. Gusto kong kahit papano ay makasama ko ang aking pamilya. Narito po sila? Dito namatay ang asawa ko. Sa baryong to siya pinatay ng mga walang awang aswang. Hukom, hinayaan kong maglabas ng saloobin ng matanda. Tahimik lang akong nakikinig pero agad na baling ang atensyon ko nang may marinig na mga ingay mula sa malayo. Kinabahan ako at nagtaka, kaya naman nagtaka na rin si Lolo Lucio. Oh, Kate, may problema ba? Ba't parang namumutla ka? Wala po ba kayong naririnig ng mga ugong at kaluskos? Ha? Wala naman akong naririnig na ganyan. Pero may naririnig po ako eh. Iha, anong nangyayari? Bakit? Aray! Manahimik kayo! Sandali, nagugulo ang mga hayop. Lo, naririnig ko po nakapasok na ang mga halimaw sa lugar na to. Pero imposible yata ang sinasabi mo. Kailangan nating lumabas, Lolo. Baka makasalubong nila ang kapatid ko. Masyadong delikado kung lalabas tayo ngayon, Kate. Hindi ko maaaring pabayaan ang kapatid ko. Kailangan ko siyang tulungan. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Wala kang kakayahan para talunin sila. Wala akong pakialam. Kailangan kong mailigtas ang kapatid ko. Hukom, nung mga oras na yon ay hindi ko naalintana ang takot dahil sa pag-isip sa kaligtasan ng aking kapatid. Lumakas ang kabog ng aking dibdib habang pinipilit na aninagin ang daan palabas ng kuweba. Dinala ko ang espadang pinahiram ni Lolo Lucio. Habang naglalakad sa kakahuyan ay mas lalong humigpit ang hawak ko sa espada. Ilang sandali pa ay narinig ko ang mahinang boses ni Ken. Humahangos at puno ng takot kaya naman mas binilisan ko ang hakbang habang sinusundan ang boses niya. Ilang sandali pa ay nakita ko siya na duguan at pinipilit protektahan ang isang puting aso mula sa pag-atake ng mga lalaking may nakakakilabot na ngisi. Mahahaba ang kanilang kuko habang namumula ang mga mata. Kitang-kita ko rin mula sa aking kinatatayuan ang gapakong ngipin nila. Alam ko na hindi sila basta mga tao, kundi mga halimaw. Lumayo kayo! Hindi niyo siya makukuha! Kapag sineswerte ka nga naman, dalawang putahe ang nasa harapan. Magkakamatayan tayo pero hindi niyo siya makukuha. Sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa opinyon ng pagkain namin? Dadaan muna kayo sa akin bago niyo siya mapatay. Mga walang iya kayo. Walang awa! Bakit naman kami maaawa sa pagkain lang namin, ha? Hayop ka! Ken! Ate, anong ginagawa mo rito? Lumayo ka na sa halimaw na yan! May dumagdag pang isa, Tiba-tiba yata kami ngayong gabi, Sa tingin niyo ba papayag akong magawa ang gusto ninyo nang hindi lumalaban, ha? At sa tingin mo ba may laban ka sa akin, ha? Kung dalawa kaming lalaban, ano sa tingin mo? Matatapang kayo, ha? Pero walang silbi ang katapangan kung mahihina kayo. Isa lang ang magiging katapusan ninyo at yun ay ang maging pagkain para sa amin. At sa tingin mo ba talaga may pakialam kami ron?
Hindi ko gusto yung kayabangan mo. Parehas lang tayo, Halimaw. Nayayabangan din ako sa'yo. Hukom, nawala ang ngisi sa mukha ng lalaki nang tuluyan na akong humakbang palapit kay Ken. Ungol ng aso ang nagpatigil sa amin, ngunit mas pinagbuti ni Ken ang pagprotekta sa asong yakap niya. Humigpit ang hawak ni Ken sa dala niyang sibat habang hindi inalis ang kanyang paningin sa aswang na tila masaya pa sa ginagawa naming paglaban. Mabilis na inubos ng mga aswang ang distansya na namamagitan sa amin. Ang kanilang pagkilos ay mabilis. Hindi yata kami bibigyan ng pagkakataon na huminga dahil mula sa aming likuran, dumamba ang dalawang lalaking may ngisi sa labi. Napatumba ko dahil doon. Ate! Huwag mo ako intindihin. Protektahan mo ang sarili mo. Nagagawa mo pa ring alalahanin ang iyong kapatid sa gitna ng kamatayan, ha? Talagang pinapahanga mo ko, ah. Sino may sabing mamamatay ako? Wala kang sandata, babae. Paano ka makakalaban sa amin? Hindi ako ganun kabobo para lumusob ng walang armas. Hukom, hindi napansin ng lalaking nasa likuran ko ang hawak kong espada. Gamit ang mga kamay ay sinuportahan ko ang aking sarili para makatayo. Marahas kong itinulak ang aswang, saka walang sabi-sabing itinarak ang espada sa kanyang likod. Aba, marunong ka palang makipaglaban, ha? Hindi ako tanga na basta-basta na lang lulusob. Huwag kang masyadong mayabang, babae. Wala akong oras para magyabang, asbo. Pakawalan niyo ako! Tulong, ate! Ken! O ano? Nasaan ang yabang niyo ngayon, ha? Pakawalan mo ang kapatid ko! Walang iya ka! Bakit ko naman susundin ang utos mo, ha? Sino ka ba sa inaakala mo? Sino ako? Ako lang naman ang papatay sa'yo sa oras na masaktan mo si Ken! Demonyo ka! Napakatapang mo para sa isang babae. Kitang-kita ko ang mabilis na pagsalakay ng dalawang lalaki sa pwesto ng kapatid ko. Akmang lalapitan ko na sana siya para tulungan, ngunit hinarap ako ng isa pang lalaking aswang. Sa tindig pa lamang nito ay alam ko nang hindi ako makakalapit kay Ken hanggat nakatayo siya sa daraanan ko. Wala akong inaksayang oras. Gamit ang hawak na espada ay nauna na akong sumugod sa halimaw. Mabilis itong nakaiwas at nakatakbo palayo. Hindi ako nagpahinga at patuloy lang sa aking ginawang pag-atake. Hindi ko na malayan ang matulin niyang paghakbang palapit sa akin. Gamit ang matutulis niyang kuko ay nasugatan ako sa braso. Kita ko ang naglalarong ngisi sa mukha ng halimaw bago niya dinilaan ng kamay na may bahid ng aking dugo. Ang sarap at tunay ngang mabango. Walang iya ka! Hindi ko maintindihan ang galit mo. Wala naman sana kayo rito. Pero nandito kami at tatapusin namin ang laban na sinimulan nyo. Sisiguruhin kong kayo ang mamamatay. Hindi ako papayag na makuha niyo tong asong to at gawin ninyong pagkain. Sino may sabing nasa inyo ang desisyon sa bagay na yan, Aber? Nasa akin ang desisyon, asbo. Aba, bilib na talaga ako sa katapangang meron ka, bata. Marami pang bagay na hindi mo alam tungkol sa akin, halimaw. Mabilis ang naging paggalaw ni Ken. Habang hawak ang kanyang sibat ay tinakbo niya ang distansya nila ng halimaw. Isang saksak ang kanyang pinakawalan, ngunit bigo siyang tamaan nito. Pinanood ko kung paano niya atakihin ang nais lumapit sa kanya at sa aso, ngunit isang alulong ng aso ang nagpatigil sa kanyang pag-atake. Malakas yun na para bang may tinatawag. Dahil sa ginawang ingay ng aso ay mabilis na naguluhan ang mga halimaw. May ilan na tumakbo palayo. Ang iba naman ay hindi umatake sa hindi ko malamang dahilan. Umalis na muna tayo rito. Hindi pwede, ate. Hanggat takot sila at nagtataka, Ken, umalis na tayo. Ate, hindi ako tatakbo sa laban. Hindi ako duwag.
Makinig ka sa akin ngayon. Hindi natin sila kaya. Masyado silang madami. Sinabi ko na sa'yo ate, hindi ako aatras sa laban. Hindi ka duwagan ng pagpili ng laban na dapat labanan, Ken. Kaya halika na. At sa tingin niyo ba ay papayagan namin kayong makaalis? Ate, hindi tayo makakaalis. Ikaw na lang ang tumakbo palayo. Baliw ka ba? Hindi kita iiwan dito, ate. Ihatid mo ang aso kay Lolo Lucio. Mas ligtas siya ron. Pero ayoko ngang iwan ka. Tumakbo ka na! Isang kabayanihan o isang kahibangan? Manahimik ka! Takasan mo na sila, Ken. Ngayon na! Hukom, kitang-kita ko sa mga mata ng kapatid ko na ayaw niya akong iwan. Ngunit alam din niyang masyadong manganganib ang buhay naming lahat kung hindi siya tatakbo. Kasabay ng muling pagsugod sa akin ng mga asbo ay nagsimula ng tumakbo si Ken habang hila-hila ang tali ng aso. Habang abala ako sa pagtulak sa mga lalaking pumaibabaw na sa akin, ay hindi ko inalis ang tingin ko kay Ken. Nang tuluyan na siyang makalayo, ay saka lang ako kumilos. Mahigpit ang hawak ko sa aking espada. Isang saksak ang pinakawalan ko sa isa sa mga halimaw at pagkatapos ay itinulak ko ito, saka ako tumayo. Mariin ang pagtingin ko sa bawat paggalaw ng mga halimaw na unti-unti nang pumalibot sa akin. Hindi ko alam kung anong kinain mong tapang para magpaiwan dito. Sa tingin mo ba talaga papayag akong mapatay niyo lang? Kahit naman ayaw mo, wala kang magagawa. Isa ka lang tao. Isang babae. Mahinang babae. Babae ako na hindi dapat minamaliit. Hangal! Sige! Gusto kong makita ang pinagmamalaki mong lakas. Papatayin ko kayong lahat! Hindi maganda kung sobrang taas ng pinapangarap mo. Lalo na kung wala ka pang napapatunayan. Ngayon pa lang talaga ako kikilos! Hukom, gamit ang buong lakas ay tinadyakan ko ang isang halimaw na umatake sa akin. Dahil natumba siya, ginamit ko ang pagkakataong yun para makatakbo palayo. Habang nagkakagulo ang mga asbo, ay mas binilisan ko pa ang aking pagtakas. Nakatulong naman na malakas ang pandinig ko, kaya rinig ko mula sa malayo ang mga boses nilang patuloy pa rin sa paghabol. Habang tinatahak ang daan pabalik sa kuweba, ay nakita ko si Ken na mukhang hinihintay ako habang nakatago sa malaking bato. Hindi ba ang sabi ko bumalik ka na? Hindi kita kayang iwan ng tuluyan, ate. Halika na, bumalik na tayo at baka nag-aalala si Lolo Lucio. Mabuti naman at pinayagan ka niya sumunod. Nagpumilit lang ako. Siya nga pala, saan mo nakita ang asong yan? May sugat pa sa paa. Kita kong naipit yung paa niya sa matitinik na baging nung naghahanap ako ng mga prutas. Mukhang alagang-alaga, ang linis at ang puti. Baka hinahanap na yan na may-ari at baka nag-aalala yun. Gamutin muna natin ang sugat niya bago natin hanapin ang may-ari. O ano, gusto mo ba? Sama ka muna sa amin para magamot natin ang sugat mo. Tsaka na natin hanapin ang amo mo, ha? Napangiti ako nang ilapit ng aso ang kanyang ulo sa kamay ni Ken na para bang gustong magpahaplos na ginawa naman ng aking kapatid. Ilang segundo kaming nasa ganung posisyon hanggang sa umungol ng malakas ang aso. Mabilis itong binitawan ni Ken sa takot na baka nasaktan siya, ngunit hindi pa rin ito tumigil sa pag-ungol. Maya-maya ay biglang humangin ng malakas. Napaligiran kami ng mga tuyong dahon sa paligid. Nakita ko ring gumalaw ang mga ugat ng puno at maya-maya ay biglang may buhawing namuo. Ano bang nangyayari? Bakit ganito? Ano yan? Tumakbo na tayo, Ken. Ano yun? May isa maligno yata ang asong yan eh. Ate naman, kita mong sugutan na nga tapos pagbibintangan mo pa. Ano nangyayari? Umungol lang naman ang aso tapos biglang humangin ng pagkalakas-lakas. Baka naman kasi nagkataon lang. Bahala ka dyan! Basta babalik na ako sa kuweba. Bahala ka na maghanap sa amo niyan. Hindi pa ako tuluyang nakakahakbang palayo sa kapatid ko ay biglang lumitaw mula sa buhawi ang isang magandang dalaga.
Kulay berde ang suot niyang damit. May nakapatong pa sa kanyang ulo na koronang gawa sa bulaklak, habang ang mga paa ay nanatiling nakalutang sa lupa. Kaya naman bahagya kaming natigilan nang makita siya. Ang kanyang bestida ay nababalot ng liwanag. Maging ang kanyang sapin sa paa ay kumikinang na parang alitaptap. Sino ka? Isa ka rin bang asbo? Ano ka ba, ate? Ang ganda naman niyang asbo. Manahimik ka! Hindi nyo kailangang matakot. Hindi ako kalaban. Kung ganon, anong kailangan mo? Nagulat kami nang mabilis na tumakbo ang puting aso palapit sa magandang babae. Mabilis na lumapat ang kanyang mga paa sa lupa nang haplusin niya ang aso na parang sabik makita ang babae. Nakaapak man ang mga paa sa lupa ay nanatiling nagniningning ang kanyang katawan. Silas, kung saan-saan kita hinanap, ang buong akala ko hindi na kita makikita. Ikaw ang may-ari ng asong yan? Siya ang aking matalik na kaibigan, si Silas. Nagagalak ka na makita ako? Gusto mo na bang umuwi? Sandali. May sugat siya sa paa. Gagamutin muna sana namin bago ka namin hanapin. Masaya ako na kayo ang nakakita sa kanya. May malasakit kayo sa hayop. Salamat. Naku, si Ken talaga nakakita sa kanya. Sumabit ang paa niya sa matinik na baging kaya nagkasugat. Ganun ba? Maraming salamat sa pagliligtas sa kanya. Sandali. Saan niyo nakuha ang mga sugat niyo? Sa mga aswang. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila tumitigil. Nakakagulat na kaya nilang pumasok sa kakahuyan. Sandali, Silas. Nasa iyo ba ang hiyas? Hindi na ako nagulat kung nakapasok sila rito kung ganon. Sandali. Anong pangalan mo? Ako si Tera, ang diwatang nagbabantay sa lugar nito. Ikaw yung tinutukoy ni Lolo Lucio? Yung nagbasbas ng mga hayop bago salakayin ng mga asbo? Ganun na nga. Hindi ko maiwasang hindi mapatingin sa paligid. Dumidilim na, kaya naman pasimple kong inagaw ang atensyon ni Ken para sana makabalik na kami sa kuweba. Sigurado kasing nag-aalala na si Lolo Lucio para sa amin. Napansin ng diwata ang lihim naming tinginan. Kailangan na naming bumalik. Mamaya na, te. Makipagkwentuhan muna tayo sa kanya. Baliw ka ba? Baka nag-aalala na si Lolo Lucio sa atin. Saka baka nagugutom na rin ng mga hayop. Pero... Masyado na nga madilim. Hayaan yung ihatid ko kayo. Naku, wag na. Nakakahiya naman, Tera. May nais din akong ihandog sa'yo. Ha? Isang munting regalo para sa pagliligtas nyo sa aking kaibigan. Tera, hindi na kailangan. Tumulong lang kami. Hindi ako papayag na tumanggap ng tulong na walang kapalit. Pero hindi rin naman kami papayag na tumulong para lang may kapalit. Para sa inyo talaga ang bagay na ibibigay ko. Hukom, hindi ko alam kung pinaglalaroan lang ako ng mga mata ko, pero nakita ko na lang ang asong aming tinulungan na lumiliwanag. Mas lalong naging kapansin-pansin ang kanyang kinang dahil sa puti nitong kulay. Unti-unting bumuka ang bibig ng aso, kasabay noon ay ang paglitaw ng isang berdeng bilog na bato. Mabilis na kinuha ni Tera ang bato. Lumapit siya sa akin at saka inabot sa akin ang hiyas. Tanggapin niyo. Ano yan? Ang hiyas na pinakaiingatan naming mga diwata. Hiyas? Ano yan? Para saan? Ang hiyas na sumasaklaw at nagbibigay buhay sa mga puno, halaman maging sa mga hayop. Kung ganun, hindi namin niya matatanggap. Masyadong mahalaga ang hiyas na yan para sa kabalansihan ng buong kakahuyan. Malaki ang maitutulong nito sa laban niyo sa mga aswang. Pero... Ate, tanggapin mo na. Masyado makapangyarihan ang hiyas na yan para hawakan lang ng taong katulad natin. Paniwala ka. Ang busilak niyong kalooban ng kailangan ng hiyas para mas lumakas. Wala yun sa pagiging tao niyo. Hindi ko alam.
Nais ko lang talaga na handugan kayo ng munting regalo bilang pasasalamat sa ginawa niyong tulong para sa aking kaibigan. Tanggapin niyo na ang aming munting handog. Pero paano namin magagamit yan? Kayang pasunurin ng hiyas sa mga halaman na kumukuha ng lakas sa kanya. Ang mga hayop ay pwede rin gawing kasangga. Maging ang mga punong malalakas at malalaki ay inyong kaalyansa. Grabe, ang astig pala niyan. Ang lupa ang pinakamalakas niyong kakampi. Kayang pagalawin ng hiyas ang lupa? Tama ka. Sigurado ka ba na pwede naming gamitin ang bagay na ito? Matagal na ako naghahanap ng isang taong may busilak na puso para pagkalooban ng hiyas na yan. Nung mga oras na yun ay hindi ko alam kung tatanggapin ko ang hiyas na inalok ng diwata. Ngunit ilang sandali pa ay kumikinang na ito habang nasa aking kamay. Titig na titig ako sa hiyas habang tinatahak namin ang daan pabalik sa kuweba. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na kami sa kuweba. Agad kaming sinalubong ni Lolo Lucio na malamig ang tingin ngunit mababakas pa rin ang pag-aalala. Oh, mabuti at nakabalik pa kayo ng buhay. Lolo, hindi ka po maniniwala sa ikukwento ko. Ken, linisin muna natin ang mga sugat mo bago ka magkwento. Ano bang nangyari at saan kayo nagsususuot? At ang dami ninyong sugat. Hindi po guni-guni ang narinig nyo kanina, Lolo. Totoong nakapasok po ang mga halimaw dito. Napalaban po kami dahil naabutan po nila si Ken na may kasamang aso. Aso? Nasaan ang aso kung ganon? Yun na nga po, Lo. Yung niligtas ko palang aso ay alaga ng diwata. Ha? Nagpakita siya sa inyo? Opo. At sobrang bait niya, Lolo. Binigay pa nga po niya sa amin yung hiyas ng kakahuyan para makatulong sa atin. Napansin ko ang pananahimik ni Lolo Lucio habang abalang-abala sa pagkukwento ang kapatid ko. Naglakad ako palapit sa mga hayop matapos kumuha ng saging mula sa pinitas ni Ken kanina. Binigyan ko ang mga hayop ngunit hindi inalis sa dalawang nag-uusap ang aking pandinig. Tapos Lo, ang ganda niya. Alam niyo po yun, yung parang anghel na bumaba sa lupa sa sobrang ganda? Hay naku Ken, magpahinga ka na. Pagod lang yan. Nakakatuwa na muli siyang nagpakita sa lugar na ito. Ha? Bakit naman po siya hindi magpapakita? May ginawang kasalanan sa kanya ang baryo at naging dahilan yun ng kanyang pagtigil sa pagtulong. Ang ibig niyo po bang sabihin, kaya napasok ang baryo ng mga aswang ay dahil sa kasalanan na nagawa niyo sa diwata? Tama ka. Anong kasalanan kung ganun? Pinigilan ko sa pakikipagkita ang kanyang iniibig. Hindi ko pinahintulutan ang bagay na makakasira sa pagprotekta niya sa buong baryo. Lo, hindi naman po tama ang ginawa niyo. Alam ko ang bagay na nagawa ko sa aking anak. Anak ko si Tera. Nang namatay ang kanyang ina, ay siya ang humalili sa kanyang pwesto. Mga diwata po sila? Oo. Kung ganun, Lo, napunta rin sa kanyang pangangalaga yung hiyas? Ha? Anong hiyas? May binigay pong hiyas sa amin si Tera. Hiyas daw po yun ng buong kakahuyan. Sa inyo pala niya napagpasyang ibigay yun. Ayoko po sana dahil parang sobrang halaga ng bato sa kanila. Pero hindi ako binigyan ng pagkakataon para tumanggi. Magagamit natin ang batong yan sa sandaling lumusob tayo sa kuta nila. Lulusob, Lo? Hindi ba yung delikado? Sa tulong ng hiyas na hawak nyo ay sigurado na ang pagkawala nila sa buong baryo. Pero hindi pa natin alam kung paano gamitin ito, Lolo. At sinong may sabing hindi ko alam ang bagay na yan? Pero tama na ang kwentuhan at planuhin na natin ang paglusob bukas. Bukas ho agad? May mga sugat pa po kami na hindi pa naghihilom. Kabilugan ng buwan sa susunod na araw. Ibig sabihin ay mas malakas sa mga asbo sa gabing yon. Kaya kailangan nating samantalahin na wala sila sa kanilang pinakamalakas na anyo. Paano po ang mga sugat namin? Madali lang yan solusyonan gamit ang hiyas, Iha. Pero hindi ko po alam kung paano. Ilabas mo ang hiyas at gagabayan ko kayo.
Hukom, dinukot ko mula sa aking bulsa ang hiyas na ipinagkaloob ng diwata. Nang tuluyan kong nailabas, ay muli itong kuminang sa pinaghalong berde at dilaw na liwanag. Kinailangan ko pang tawagin ang atensyon ni Lolo dahil bahagya siyang natulala sa kumikinang na bato. Ipatong mo lang sa iyong kamay ang bato bago mo haplusin ang parte ng katawan na may sugat. Asahan mo na ilang segundo lang ay maghihilom na agad yan. Wow! Nakakatuwa naman! Ganito po ba? Aray! Tiisin mo ang sakit, bata. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo, Kate. Mas lalong kuminang ang liwanag ng hiyas na nasa kaliwang kamay ko. Nakaramdam ako ng tuwa nang unti-unti nang naghilom ang sugat na nakuha ni Ken mula sa mga aswang. Ilang sandali pa ay nagmistulang napundi ang liwanag ng hiyas na agad kong ikinatakot. Normal yan. Namatay po ang liwanag niya. Sa sandaling maghilom ang sugat ay kusang hihinto ang pagdaloy ng kapangyarihan nito. Grabe, ate. Parang bumalik ang lahat ng lakas ko. O higit pa. Pakiramdam ko tuloy kaya kong tumalo ng mga asbo ngayon. Huwag ka masyadong magkikilos. Kagagaling lang ng sugat mo. Lo, sigurado po ba kayo na maayos na siya? Yan ka na naman, ate. Napaka-OA mo. Nag-aalala lang ako, Ken. Hindi mo maaalis sa akin ang pag-aalala lalo na at ikaw lang ang kasama ko sa buhay. Ate, hindi naman kita iiwan. Bibusitin pa kita ng napakatagal na panahon hanggang sa mag-asawa ka na at tumanda. Tama na nga yan. May oras para dyan. Walang magiging epekto ang pagpapagaling kung yan ang inaalala mo, Kate. Mabuti naman po kung ganon. Bueno, simulan na natin ang pagpaplano. Nais ko na rin matapos to ng tuluyan para kahit papano ay mapalaya ko na ang mga hayop katulad ng dati. Sana pagkatapos nito, tuluyan ang maputol ang kasamaan nila. Yon ang sisiguruhin kong mangyayari. Hukom, nagsimula kaming magplano nung mga oras na yon. Mula sa paraan ng aming pag-atake, sa sandaling makarating kami sa kuta hanggang sa pagdampot at paghanda ng mga armas na maaari naming gamitin laban sa mga halimaw. Kinabukasan, dahil sa pagod ay tirik na ang araw nang magising ako. Naabutan kong abala sa pagpapakain ng damo si Lolo sa mga kambing at kalabaw. Ako naman ay ginalugad ko na ang buong kuweba, ngunit hindi ko matagpuan ang aking kapatid. Lo, nasan po si Ken? Oh, gising ka na pala. Oho, nasan po si Ken? Ayun, abala na naman ang kapatid mo sa paghahanap ng pagkain ng mga hayop. Sabi ko nga hindi na kailangan. Mahilig lang po talaga siya sa mga hayop, kaya hindi niya gugustuhin na magutom man lang ang mga alaga natin dito. Nakakatuwa rin at kahit laking syudad ay marunong magpahalaga sa buhay ng mga hayop. Naku, Lo, kung alam niyo lang po kung paano ako iyakan ng batang yan nung hindi ako pumayag na kupkupin namin ang aso na nakita namin sa daan. Nangungupahan lang po kasi kami ng bahay at ayaw ng landlady ng mga hayop. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Batid kung may sugat ka rin nakuha sa mga asbo. Napagaling mo ba gamit ang hiyas? Maayos na po ako. Hindi niyo na po kailangan mag-alala. Nakabalik na ako! Naku, ano ba? Ang dami mong dala-dala. Ate, sa dami nating alaga rito, baka nga kulang pa yun sa kanila maghapon eh. Hindi na rin naman tayo magtatagal dito. Bukas ay sigurado na ako sa kalayaan na magkakaroon ng bawat isa. Nang sumapit ang gabi ay nagsimula na kaming maghanda. Bitbit ni Ken ang ilang mga armas na nakatambak sa gilid ng kuweba. Kinuha ko mula sa kanya ang pana at palaso. Si Lolo Lucio ay abala sa pagbabalot ng mga asin at bawang na pwedeng gamitin laban sa mga asbo. Lo, sigurado ho ba kayo na makakapatay ang asin at bawang sa mga halimaw na yon? At sino ang may sabi ng bagay na yan, ha? Kailanman ay hindi nakakapatay ang asin at bawang sa mga halimaw. Pero bakit magdadala pa rin kayo? Wala namang palang kwenta yun eh.
Makakatulong ito sa pagbabawas ng kanilang lakas at para masugatan sila. Ha? Ano pong sinasabi niyo? Mapapahina ng asin at bawang ang mga aswang o nilalang ng dilim. Kinakailangan natin ito lalo na't higit silang malakas kaysa sa atin. Hay naku Ken, huwag ka ng maraming tanong para makapagsimula na tayo. Ate, lumalabas na naman ang pagiging kontrabida mo eh. Sabi nga ni Idol Coco Martin, huwag mahihiyang magtanong. Alam kong pinapagaan lang ni Ken ang bigat ng paligid na lihim kong pinagpapasalamat dahil unti-unti na rin akong kinakain ng kaba. Tinahak namin ang palabas ng kakahuyan. Madilim ang paligid. Kuliglig lang ang tanging naririnig na mas nagpadoble ng kaba sa dibdib ko. Ilang sandali pa ay naaninag na namin ang baryo kung saan kami unang tumuloy. Ang balak naming marahang paglusob ay hindi nangyari dahil mabilis kaming naharangan ng dalawang lalaki. Kapwa malalaki ang katawan at nanlilisik ang mga mata. Ang isa ay natatandaan kong kasama sa engkwentro namin sa kakahuyan. May mga bisitang magpapakamatay na yata. Tawagin mo si Ina at sabihin mong may sorpresa ako para sa kanya. Ha? Anong ginawa niyo kay Ate Ina? Mga demonyo talaga kayo! Kumalma ka, bata. Panuorin mo na lang ang mga susunod na mangyayari. Hayop ka! Ano ang ginawa niyo kay Ate Ina? Ano bang kaguluhan ito? Roman, anong pakulo ito? Pumalik lang naman ang mga pagkain natin. Ken at Kate, nagagalak akong hindi ko na kailangan maghanap dahil bumalik kayo rito ng walang kahirap-hirap. Ikaw na ang bahala, Ina. Napakalaki naman yata ng tiwala mo sa akin, Roman, na hindi ko pwedeng biguin. Mukhang matutuloy nga ngayong gabi ang pag-aayuno bago natin sambahin ang bilog na buwan bukas ng gabi. Ate Ina, anong ibig mo sabihin? Sinabi ko na sa'yo, bata, ngunit hindi mo ko pinaniwalaan. Manahimik ka na! Hindi ko kasalanan kung bobo ka at hindi ka nag-iisip! Tanga! Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng kapatid ko! Alam mong ikaw ang dahilan kung bakit tayo umabot sa ganito. Kung hindi dahil sa matalas mong pandinig ay nasa tiyan na namin kayo! At sa tingin mo ba hayaan kung mangyari ang gusto nyo? Magkakamatayan tayo bago nyo mapatay ang kapatid ko! Yan ang gusto ko sa'yo, Kate. Lumalaban! Huwag ka mag-alala. Hindi kita bibitinin sa laban na mangyayari. Sa isang iglap hukom ay napapaligiran na kami ng mga taong nakatira sa baryo. Nanlambot ako hukom nang sabay-sabay silang nagpalit ng kanilang anyo. Nagmistula silang grupo ng halimaw na uhaw sa sariwang karne. Parang buwitring naghihintay ng tamang oras ng paglusob. Mabilis ang naging pagkilos ni Lolo Lucio. Isang dakot ng asin ang kanyang sinaboy sa mga halimaw na nasa aming harapan. Naging dahilan yun ng kanilang pag-ungol. Ang mga ginawang ataking yun ni Lolo Lucio ang aming naging hudyat para kumilos. Masyado kayong matapang para sumugod dito! Hindi lang namin hahayaan na makontrol ninyo ang takot ng mga tao. Sa tingin nyo ba kaya nyo kami? 3 lang kayo samantalang alam nyo kung gaano karami ang lahi namin sa lugar na ito. Huwag kang masyadong magyabang hanggat hindi ninyo nasusubukan. Hindi na namin susubukan dahil alam kong matatalo pa rin kayo sa huli at magiging pagkain para sa amin! Sa isang senyalis ni Ate Ina ay mabilis na lumusob ang malalaking aso. Naging malikot ang paningin ko habang mahigpit ang pagkakahawak sa palaso. Nagpaulan ako ng palaso sa mga lumalapit na mga halimaw. Nakatama ako ng isa. Nagsunod-sunod ang aking pagpapalipad at kada tama ay kusang napapahinto ang mga halimaw. Muling nagsaboy ng asin si Lolo. Kusa namang umilag ang mga asbo. Si Ken naman ay patakbong sumugod sa grupo ng mga halimaw at siya na mismo ang nagbitaw ng unang atake. Winasiwas niya ang hawak na buntot pagi at sinisigurong matatamaan niya na malakas ang mga halimaw na balak siyang atakihin.
Ito na lang ba ang magagawa ninyo? Tunay na mahihinang nilalang ang mga asbo. Hangal ka kung sa tingin mo ay naubos mo na sila. Wala sa isipan ko ang bagay na yan, Hangal. Kailanman ay hindi ko naisip na ganun lang kayo matatalo. Mabuti at hindi ka pa dinadala ng kahanginan ng iyong ulo, tanda! Hindi ko rin sinabi na kayo ang mananalo sa pagkakataong ito. At bakit mo naisip na ikaw ang magdidesisyon tungkol sa bagay na yan? Pero hukom, hindi namin napaghandaan ang sumunod na nangyari. Mula sa dilim, mabilis pa sa kidlat na tumakbo papalapit sa aming tatlo ang 5 aso. Napahiga ako sa lupa nang tumalon sa aking katawan ang malaking aso. Napagtagumpayan ni Ken ang balak ng asbo na ihiga rin siya. Ngunit alam kong nung mga oras na yon ay hirap na hirap din siya. Ginamit ko ang palaso para hindi tuluyang makalapit ang malaki at masangsang na bibig ng halimaw sa aking katawan. Pinilit kong itulak ang halimaw na nasa aking ibabaw gamit ang aking lakas. Naging mabilis ang aking pagtayo, kasunod nun ay ang pagpwesto ko sa likod ng halimaw. Sinakyan ko ang kanyang likod na umani ng malakas at nakakakilabot na pag-ungol nito. Hindi mo ako matatalo. Hindi ako papayag na may makuha at mapatay pa kayo. Mga demonyo! Masyado mo akong pinapahanga, Kate. Nakakatuwang panoorin ang iyong tapang. Hindi na tuloy ako makapaghintay na makita ang takot sa mga mata mo habang pinapanood mo ang pagpatay ko sa kapatid mo. At sino ka para hayaan kung mangyari ang bagay na yon? Anong naisip mong karapatan mo para patayin ang kapatid ko? Wala naman. Pero nais kong gawin ang bagay na yon kaya wala kang magagawa kung hindi panoorin kung paano ko unti-unting patayin ang mga kasama mo. Bago mo magawa yun, panoorin mo muna ang gagawin ko sa kalahi mo! Nakasakay pa rin ako sa likuran ng isang asbo. Mariin ang pagkakahawak ko sa balahibo na nasa bandang ulo ng halimaw. Inihampas ko sa matigas na semento ang ulo niya. Dinig ko ang ungol at daing ng asbo, ngunit naging bingi ako ron. Hindi ako nakontento doon. Sunod-sunod ang ginawa kong paghampas sa ulo ng asbo hanggang sa tuluyan kong maramdaman ang malapot na dugo nito sa aking kamay. Doon ko lang namalayan na napatay ko na ang halimaw, kung kaya't mabilis akong tumayo pagkatapos kong ipunas ang dugo sa suot kong damit. Sabi ko naman sa'yo, Ate Ina, sa ating dalawa, kaya kong ipanalo ang laban. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Isa ka lang hamak na tao kaya ano magiging laban mo sa akin? Sa akin na bihasa na kumitil ng katulad mong mayayabang at mataas ang tingin sa sarili? Ang ayoko sa lahat ay ang magyabang, lalo na sa isang bagay na alam kong hindi ko naman talaga kaya. Pero kung nayayabangan ka sa akin ngayon ay baka totoo ang sinasabi ko. Na ako ang papatay sa'yo at sisiguruhin ko na hindi ka na makakasakit pa ng iba. At sa tingin mo, ganun lang kadali ang bagay na yon? Kung may lakas at tapang ka, paano mo masisiguro na meron din ang kapatid mo ng bagay na yon? Mabilis ang pagbaling ko sa pwesto ng aking kapatid. Halos panlambutan ako ng tuhod nang makitang pinalibutan siya ng mga asbo. Hindi niya rin alam ang kanyang gagawin ng mga oras na yon. Bakas na bakas ang kaba sa mukha ni Ken habang malikot ang tingin niya at tinatansya kung sino ang unang aatake sa kanya. Nadinig ko ang halakhak ni Ina. Mariin ko siyang binalingan ng tingin. Nasaan ang pinagmamalaki mong tapang? Akala ko ba papatayin mo ko? Kumalma ka lang, Kate! Nililin lang ka lang niya para mawala ka sa katinuan! Manahimik ka, tanda! Huwag mong kalilimutan na may alas pa tayo laban sa kanila. Liyamado pa rin tayo sa labang ito. Kalukuhan! Manahimik ka, tanda! Kitang-kita ko kung paano sinalakay ng 2 asbo si Lolo Lucio. Halos mawala na sa akin ang tapang na mayroon ako kanina. Daing ng aking kapatid ang nagpabalik sa akin sa ulirat. Kita ko ang paghihirap niyang alisin ang aswang sa kanyang ibabaw, ngunit hindi yun nagtagal. Tumayo ang aswang pagkatapos ay walang kahirap-hirap siya nitong binuhat. Gamit ang isang kamay ay hinagis ng walang awang aswang ang katawan ng aking kapatid na tumama sa isang malaking puno.
Hindi ko alam ang uunahin sa mga oras na yon. Gustuhin ko mang tulungan sila ng sabay ay alam kong imposibleng mangyari yun, lalo na at magkalayo sila ng pwesto. Nabaling ang aking atensyon nang biglang tumawa ng napakalakas si Ina. Katabi na niya ngayon ang asbong aming nakaharap sa kakahuyan. May pag-asa pa, Kate. Huwag kang bibitaw. Ate, maayos lang ako. Huwag mo ako intindihin. At talagang may lakas pa kayo para makapagsalita, ha? Talagang pinapahanga niyo ako sa taglay niyong tibay, ha? Manahimik kang halimaw ka! Kanina pa ako hindi natutuwa sa mga salitang lumalabas sa bibig mo, babae. Kanina pa ako hindi natutuwa sa mga ginagawa niyo sa aking mga kasamahan, halimaw! Wala pa kami sa kalahati ng pagpapahirap sa mga tao. At sa'yo, Kate, huwag mong isisi sa amin kung mahihina ang mga kasama mo! Nawalan na ako ng pakialam noong mga oras na yon. Habang hawak ng mahigpit ang aking sandata, nagpaulan ako ng palaso sa mga halimaw na nasa malayo na pinipilit atakihin sina Ken at Lolo Lucio. Sa bawat pagtama ng palaso ay mas lalong tumitibay ang aking sinisilabang galit. Saka ko nalang naalala ang hiyas na mula sa diwata. Kinuha ko yun sa aking bulsa at mahigpit na hinawakan. Ang liwanag na mula roon ay umagaw sa atensyon ng mga aswang. Nawala ang ngisi sa mukha ni Ina at ng asbong kanyang kasama. Ano ang bagay na yan? Saan mo yan nakuha? Ito ba? Itong papatay sa'yo. Isang bato lang laban sa akin at mapapatay na ako? Isang kahangalan at katangahan ang maniwala sa sinasabi mo! Wala naman akong balak na makipaglukuhan sa'yo. Kinalma ko ang aking sarili bago bumulong sa hiyas. Unti-unti kong naramdaman ang paggalaw ng lupa kasabay ng mabilis na paggapang ng mga ugat ng puno at halaman palapit sa mga asbong umaatake sa aking kapatid at kay Lolo Lucio. Mabilis na pumulupot ang mga ugat sa mga paa ng kalaban nila hanggang sa tuluyang nilamon ng malalaking ugat ang buong katawan ng mga halimaw. Dahil sa aking naging pag-atake ay kapansin-pansin ang malaking kakulangan sa bilang ng mga asbo kaya ramdam ko ang galit sa mga tingin ni Ina. Dahil nawala ang mga asbong umaatake sa dalawa ay malaya na silang nakakagalaw. Mabilis na kinuha ni Ken ang kanyang buntot pagi habang si Lolo naman ay hinawakan ng espadang kanyang nabitawan. Nakita mo bang isang atake mula sa akin ay halos maubos ang iyong mga kakampi, ha? Hindi ko kailangan na mahinang nilalang bilang kakampi! Nakakatuwa palang makita ang galit na meron ka. Mahinang asbo lang ang napatay mo, Kate. Huwag kang masyadong mayabang. Bakit hindi natin subukan kung katulad ka rin nilang mahinang uri ng asbo? Isang kabastusan ang pagkukumpara sa akin sa mga mahihinang klase ng asbong iyong pinatay. Sila ay mananatiling alipin habang ako ay mananatiling kanilang pinuno! Nakakalungkot ang kanilang katangahan kung bakit sila umanib sa isang pinuno na ang tingin sa kanila ay hamak na alipin lamang. Huwag mo kong pangunahan, hangal! Nawala ang mapaglarong ngisi sa aking labi nang unti-unti kong masaksiyan ang pagbabagong anyo ng babaeng nasa aking harapan. Mula sa balingkinitang katawan ay naging isang malaki at higanting aso ito. Nabalutan ng itim na balahibo ang kanyang katawan. Sa bibig nito ay tumutulo ang malapot na laway, habang ang kanyang mga mata ay pulang-pula sa galit. Nang tuluyan siyang magbago ng anyo, ay singbilis ng kidlat ang kanyang naging pagkilos. Inisang hakbang niya ang distansya namin at naramdaman ko na lang ang pagtama ng aking likod sa isang malaking puno habang hawak niya ako sa aking leeg. Kitang-kita ko sa malapitan ang kanyang mga matang nanlilisik na nakatingin sa akin. Ate! Huwag kang magpapatalo, Kate! Hindi ka dapat kung saan-saan tumingin, Ken. Pero Lo, kapatid ko yun! Ito lang ba ang maipagmamalaki mong lakas ng isang pinuno? Napakahina pala ng klase ng pinuno na sinasamba nila. Walang hiya ka. Kapag ako natapos dito, ay sisiguruhin kong papatayin kita. Maayos lang ako, Ken. Kayang-kaya ko to.
Mas humigpit ang hawak kong hiyas at gamit ang isang kamay ay sinikap kong abutin ang isang palaso na nasa lupa. Nang mapagtagumpayan kong kunin yun ay pikit mata kong sinaksak ang tadyang ng halimaw sa aking harapan. Ungol ang naging sagot nito sa aking pag-atake. Ngunit pinatunayan niyang siya ang pinuno dahil hindi man lang siya natinag sa aking ginawa. Mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa aking leeg. Ramdam ko ang dugong humahaplos sa aking leeg, dulot ng kukong matutulis na unti-unting tumatarak sa aking balat. Sinubukan kong tadyakan siya, ngunit mas lalo siyang nagalit. Aray! Ate! Hindi! Hayop ka talaga! Papatayin kitang demonyo ka! Hindi maganda kung magpapadala tayong lahat sa galit. Walang patutunguhan ng bagay na ito. Pero yung ate ko, Lolo, kakayanin niya yan. Kailangan mong intindihin muna ang laban na nasa harapan mo bago ka magpatangay sa laban na gusto mong pasukin para sa kapatid mo. Kahit hirap na akong idilat ang aking mga mata, sinikap kong tingnan ang aking kapatid na hindi ko na alam kung saan kumuha ng lakas at enerhiya para sa ginagawa niyang sunod-sunod na pag-atake sa mga asbong pinipilit siyang pigilang makalapit sa akin. Bawat asbong umaatake sa kanya ay sinasaksak niya gamit ang kanyang sibat. Punong-puno ng galit ang kanyang pagkilos. Hanggang sa wala pang 10 minuto ay 2 aswang na lang ang natitirang nakatayo. Si Ina at ang asbong aming nakasagupa sa kakahuyan kahapon. Aaminin ko, medyo humahanga akong hanggang ngayon ay humihinga pa rin kayo. Aaminin ko rin na medyo humahanga akong hanggang ngayon ay mayabang at mataas pa rin ang tingin nyo sa mga sarili nyo. Bakit naman hindi? Sa lahat ng asbo ay kami na lang ang natira. Hindi ba dapat yung ipagyabang? Isang senyales na higit kaming malakas kaysa sa kanilang lahat. Higit kayong malakas? O higit na duwag dahil ipinasa nyo ang laban sa mga alipin nyo? At sino ka para tawagin akong duwag, ha? Bakit, hindi ba? Kayong nagtatago sa likuran ng mga alipin na wala namang ibang pagpipilian kundi ang lumaban para sa inyo. Hukom, sa puntong ito, galit kong binalingan ng tingin ang malaking aso sa aking harapan. Mariin ang hawak ko sa talim ng palaso bago ko itinarak yun sa kanyang leeg. Umungol ang halimaw. Sinamantala ko yun para siya ay itulak habang nagulat pa siya sa aking pag-atake. Mabilis akong tumakbo palayo sa kanya nang lalong tumitindi ang pagkakahawak sa palaso at hiyas. Muli akong bumulong sa hiyas. Inutusan ko itong kontrolin ang mga puno at halaman na nasa aming paligid. Matapos kong humiling sa hiyas ay unti-unti kong naramdaman ang paggalaw ng lupa kasabay ng pagkakaroon ng mga bitak. Kasunod nun ay ang paglitaw ng mga ugat na gumagapang papalapit sa mga aswang. Ate! Matatapos na ito! Sisiguruhin nating wala nang hayop ang mabibiktima nila sa hinaharap. At hindi na ako papayag na mangyari ang bagay na yun ulit. Mas mabibilis kumilos ang 2 aswang na ito at mas matalino kaysa sa aming mga napatumba. Napakatulin ng ginawang pag-akyat ng asbo sa itaas ng puno para protektahan ang kanyang sarili sa mga bitak ng lupa na gusto siyang lamunin. Nagsimulang sumayaw ang mga sanga ng punong kanyang inakyatan. Pinilit niyang kumapit sa mga ito gamit ang kanyang matatalas na kuko, ngunit hindi yun pinagbigyan ng puno. Mas lumakas ang paggalaw ng puno dahilan para lumagapak siya sa lupa. Tinalon ko ang gumagapang na baging saka ito ginamit para makasakay sa likuran ni Ina. Hindi ko na hayaan na magawa niyo pa mga ginagawa niyo. Papatayin kita! Ate, mag-iingat ka! Imposibleng ganito lang kadali para matalo sila. Baka paraan lang nila to para linlangin tayo. Sa tingin mo, magpapaloko ako? Tama si Ken, Kate. Hindi pa natin nasasaksiyan ang kanilang totoong lakas. Pinuno sila, kaya dapat hindi natin sila maliitin. Katulad ng inaasahan ni Lolo Lucio, sa isang iglap ay mabilis na nakatayo si Ina. Mula sa itim na balahibo nito ay mas lalong tumingkad ang kulay ng kanyang mga balahibo na animoy kumikislap na dahil sa sobrang kaitiman. Ang mga mata ay mas lalong nag-aalab habang ang kanyang mga ngipin ay nagmistulang mga espada sa haba at talim. Hindi lang yun ang nagbago.
Maging ang paraan ng kanyang pagkilos ay naging mas mabilis at marahas. Kaya hindi ko inaasahan ang kanyang naging mabilis na pagakbang palapit sa akin. Gamit ang mahahaba at matutulis na kuko, itinarak niya yun sa aking tiyan, dahilan para umagos ang dugo mula roon at mabitawan ko ang hawak kong pana at palaso. Hindi pa nakontento ang halimaw sa kanyang ginawa. Gamit ang malaking paa ay tinadyakan niya ako na nagpatalsik sa akin at tumama sa malaking puno. Ate! Lumaban ka, Kate! Hindi kailanman mananaig ang kasamaan! Duguan na siya, Lolo! Kailangan mong tibayan ang loob mo, Ken! Baka mamatay ang ate ko! Hindi siya mamamatay! Hindi ko hayaang mapatay ako! Muling kumilos si Ina. Mabilis ang naging pagtakbo niya malapit sa akin. Gamit ang kanyang laki, walang kahirap-hirap niya akong dinamba na naging dahilan kung bakit ako muling natumba sa lupa. Sinikap kong itulak siya palayo, ngunit dahil sa bigat ng kanyang halimaw na katawan ay hindi ko magawa. Ate! Gamitin mong hiyas! Tama si Keniha! Yun lang ang makakapagligtas sa'yo ngayon! Hindi ko kaya! Kayanin mo, Kate! Ate, huwag ka susuko! Papunta na ako! Mabilis na dumalo si Ken sa akin. Isang hampas mula sa buntot paging kanyang hawak ay kusang nagpalayo sa halimaw. Agad naman akong tinulungan ni Ken para makatayo. Galit siyang tumingin sa halimaw habang nasa likuran niya lamang ako at pinipilit na protektahan. Hindi ako papayag na saktan mo ang kapatid ko. Wala kang nararamdamang pagmamahal sa iba, kaya mananatili kang mas mababa at lapastangan sa amin. Kayong dalawa, tapusin niyo na siya! Tapusin mo na, Ken! Sabay nating tatapusin to, ate. Ngunit wala na akong lakas. Kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong sabay nating tapusin ang laban na ito. Hukom, muling lumusob si Ken gamit ang kanyang buntot pagi. Dalawang magkasunod na hampas ang kanyang pinakawalan, kasabay noon ay ang paglagapak ng katawan ng halimaw. Sinamantala ko naman yun para gumawa ng panibagong pag-atake. Gamit ang aking natitirang lakas ay muli kong hinawakan ng mahigpit ang hiyas. Sa aking utos ay muling gumalaw ang mga sanga at puno sa kapaligiran. Kasabay ng paggapang ng mga ugat sa lupa ay ang pagkakaroon ng bitak roon. Natumba ang halimaw dahil sa biglang paggalaw ng lupa. Mas bumilis ang paggapang ng malalaking ugat. Mula sa kanyang mga binti, gumapang ito hanggang sa tuluyan ng nalamon ang buong niyang katawan. Narinig namin ang nakakasindak na sigaw at palahaw ng halimaw bago tuluyang nilamon ng mga ugat at inilubog sa lupa. Natapos natin, ate. Sa wakas. Magkakaroon na muli ng kapayapaan ng baryo. Magiging malaya na muli ang mga hayop. Tama kayo, Lolo. At masayang-masaya kaming nakatulong kami. Hindi. Ako ang tunay na natutuwa dahil nakasama ko kayo. Hukom, nang matapos ang labanan ay pinakawalan na ni Lolo Lucio ang lahat ng hayop na kanyang iniligtas. Naging isang baryong maraming hayop ang lugar na minsang pinagkaitan ng mga ito dahil sa makasariling kagustuhan ng mga aswang na walang ibang ginawa kundi ang tugunan ang kanilang gutom. Pagkatapos ng mga nangyari, nagpaalam na rin kaming aalis na kami sa lugar na yon. O paano? Tutuloy na ba kayo? Oo, Lolo. Alam niyo po, gusto talaga naming akyatin ang bundok Cristobal. Kaya ho kami napadpad dito. Malas lang at hindi natuloy. Alam niyo, kung balak niyo namang ituloy ay walang magiging problema. Pwede kayong manatili rito sa baryo. Buong puso namin kayong tatanggapin. Naku po, Lo. Aasahan namin yan, ha? Oo naman. Kayo ang dahilan kung bakit tuluyang nakalaya at nagkaroon ng panibagong pag-asa ang baryong ito. Utang namin sa inyo ang lahat. Kung hindi naman po dahil sa inyo, baka nanatili kaming bulag at tuluyang nakain nila Ina. Ate, dumidilim na. Masyado ng delikado sa daan. Tara na. Bye-bye, Lolo. Babalik na lang ho kami, ha? Mauna na po kami, Lolo. Marami pong salamat.
Hukom, habang binabagtas namin ang daan pabalik sa syudad, ay hindi ko mapigilang hindi igala ang aking paningin sa lugar na nagbigay sa akin ng panibagong pananaw at paniniwala. Doon ko muling naalala ang hiyas na hanggang ngayon ay nasa akin pa, sapagkat matapos magpakita ng diwata ay hindi na siya muling lumitaw. Ngunit naramdaman namin ang kanyang presensya habang kami ay nakikipaglaban sa mga halimaw. Sa totoo lang, Hukom, Your Honors, sa dami ng mga kakaiba at di kapanipaniwalang mga nangyari sa amin, isa lang ang sigurado sa mga oras na yon. Babaunin ko ang alaala ng aking mga nasaksihan at mga naranasan sa nangyaring pagkakaligaw namin sa baryo na walang hayop.